Amahan mo nga Diyos, niningatak na sa kabuntagon, kami magadool sa imong balaan na presensya. Magapaubos kami, Father God, sa inyong kabubuton sa among mga kinabuhi. Magasunod kami sa inyong mga katuyuan o mao ka na ang pagpadayon sa pag-uswag sa pagtuon sa imong pulong. Kaya kung dili kami magatuon sa imong pulong, dili kami magapaminaw sa imong pulong, kami, Father God, magadalos-os gayon. Walay usa ka magtutuo nga din magauswag sa dihang dili siya magatuon sa pulong sa Dios. Aduna gid pagkadalos-os, pag-regress, reversionism, carnality, backslider. So Father God, ubani kami sa among putol sa imong pulong karon. Salamat nga mo'y akong tinuha ang pagtuon, pagpaminaw, pag-digest, pagmetabulay sa imong pulong. Kining tanan ang mga tugyan, pinapasalamatan ka madawat. Inagi naman sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, maglingkod naman. Usually, ang tao, mag-una din siya adunay dinalian nga pag-uswag sa kinabuhi. Mao din ang nature sa tao. Mabuta ng uban, mapilapil sila niya ng mga sugal, mapilapil sila niya ng luto, mapilapit sila niya ng sweepstakes, kung sa pala sila na kaya ang tawag natin gusto dayon nga umambak ito sa tawag na ito pag-uswag na dinalian. Apa ng Diyos, di mong galing na ang kabubuton sa Diyos nga nag-uswag ka tungod sa imong consistency, tungod sa imong makanunayon nga pagtikit sa kabubuton sa Diyos. Kininimhang makanunayon nga pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Diyos. Mao muna ang kabubuton sa Diyos at ang kinabuhi. Dito ang atong plano nga mag-jump kita directly nga to sa atong mga kagustuhan. Now, ang usa ka pinagkanindot ng example nini mo si David. Si David perfectly illustrates the principle that at the right time, the Lord promotes the mature believer. No treatise or mental attitude would be complete without a mention of his rise to prominence. Now, kung makita din si David, wala siya nagdali-dali o diligid siya po nag-auna-una. Wala siya nagdali-dali, wala po siya nag-una-una. Daghang mga opportunities nga nakita sa mga tao nga dapat si David nag-auswag na yun. Pero bisan man niya si David, wala siya itawag na ito, dili siya itawag na ito opportunist, no? Dili niya yun nag-grab ang opportunity. Now, dili karon sa kinabuhing ni David, the ascendancy of David. The word ascendancy means ang pag-uswag, ang pag-promote. Atong promosyon, hinahinay man lang. Dili man ta pwede nga mudiritso dayon sa pagkaunahan, dili ta mudiritso dayon sa pagkasikat. In fact, nagitundo sa Diyos ang buhay, humility lang sa Diyos. Ang siya na ang pag-uswag na hindi ka na ito. So David began his career not only from an obscure position, but as non-entity. Now, sa muling non-entity, kung anong pagkatanaw si David, murag, bisan man sa ilang pamilya, murag, anihan kahintang, siya pinakaupos. Siya pinakaupos. Kaya ang pito niya ka mga igsoon, mga educated pa.
apan siya magbalantay man lang sa karnero. So kung atong pagkatanaw ng life ni David, siya gid ang pinaka-ubos tanawon alang sa iyang mga igsoon. If you want to know what the non-entity is, it is the eighth son in a family. Siya ang ika-walong anak. Siya ang kamanghuran ng anak ni JC. No? Kung ito nakita din ha, the other seven were being promoted, post along, uneducated. So mga, ano sila, no? Mga tagpong position, mga military pati mo ba, no? Tinutulo. So this took all of the father's resources which were vested in the ship. Kaya ilang panginabuhi, karnero man lagi. So tanan ng mga kita nila sa karnero, dito gi-invest sa iyang papa, sa iyang mga magulang, sa ilang pag-eskwela. Si David in taon, kaya siya man nagkamumuran, ang iyang paningkam tanan sa iyang mga magulang. Lahit sa tuwa karon, lahit ang atong kultura karon, kay kung kinsa itong kamamuran, murag mo ay pinakapalangga sa ginikanan. Sa ilang panahon, dili. Kung kamanghuran ka, pinakaiwit ka, ikaw ang pinakaulahin makadawat sa ilang katigayunan. Now, someone had to take care of the ship to keep the other 7 boys in school and moving along in their careers. Being the eighth, David was the logical choice. He was on the bottom rung, the forgotten son of the family. Muraga, para sa ila ha, mura nila imong kahintan ha, mura na imong trabaho. He lived more with the sheep than he did in his father's home in Bethlehem. Ang kinabuhi nila din, unsa? Nasya sa mga karnero kanunay. Nagkinabuhi siya dito sa field. Siya ang tagbantay sa ilang karnero. Tiga muma, tiga timan sa ilang mga karnero. Dili pareha sa ilang mga magulang, katuwa sa mga nindot niya eskwelahan sa ilang panahon, nag-eskwela o naindindot ng mga opportunities. From this anonymous place as a shepherd, David went all the way to the highest position in the land. May usa ka katingalahan kayo. Kay si David, bisan tinuod siya ang pinaka lowest rank sa ilahang igsoon, apan si David atong nahibaluan, bisan karon na nasayra na to, nga nahimo siyang pinakataas na posisyon sa nasod Israel. In fact, he was the second king. Siya na yung ikaduhang hari sa nasod sa Israel. Now, he was truly a great man in history from both the divine and human viewpoints and was one of the greatest rulers of all time. Nakita siya na ayaw kayong gitawag na itong rulers sa tanang panahon. We are familiar with his family, with his many courageous acts. How he alone challenged and killed the giant. Mamula ito na ibalwan. Itong pagpatay niya kang Goliath. Dinagin na sikat kaya siya. How he became the highest ranking general in the land. How he became the most popular man in the court. How in exile he forced a band of fugitives into a crack military outfit. And finally, he became king. In fact, he often becomes so lost in the action of the story that we forget his actions were based on mental attitude. Now just remember, na-promote si David not because kay nagatimuha siya, kundi tungod sa iyang mental attitude. Ang iyang mental attitude mga nagakinabuhi siya nga nagkasunod sa kapupuan sa Diyos. Nasa sa mga karnerohan. Pero dito sa mga nagabantay siya sa karnero, ang pulong sa Diyos kanunay niyang kauban-uban samtang nagabantay siya sa karnero. So ang thinking niya mo ang pulong sa Diyos. Lahi sa iyang mga igsoon. Ayang mga igsoon, tuwa sa mga nindot ng mga
position. So all the time that David was engaged in these overt activities, he was not simply doing, he was thinking. The principle that made David a great king and gave such tremendous vitality and power to so many of his actions was the thinking in his right law. Nagkinabuhi si David based sa mga pulong na nasayahan mentality. Nagabasi din ha sayahan kalak. A mental attitude based on doctrine was the secret of his success. Napaminawan ninyo, no? Ang mental attitude yan, nimo, mo'y basihanan sa gitawag na to imuhang paglabo. O kung sa ka laong ang imuhang panghuna-huna sa mga espirituhanong butang, mo'y sikrito sa imuhang paglabo. Ang tawag ko, maguna-una mo kita, malingkamo ka, mag-exert kita k-effort para sa tuwang murag, kita yung mamusok. Apan ang sekreto sa success na sa mga doktrina na sa pungkalag nga itong gina-apply matagkaroon mo ito niya. Now, the contrast between human and divine viewpoint. Dita. Shami, sit down. Shami, sit down. The contrast between human and divine viewpoints. In Samuel 16:1-5, God instructed the prophet Samuel to go to Bethlehem to anoint the next king of Israel. So muning sugo sa Diyos nato kang Samuel. Kinsa ni si Samuel? Ang propeta. O si Saul nining panahon na kambyuhan na. O si Samuel gisugo sa pagadto sa Bethlehem sa pagpangita sa kinsa tong sunod na mahimong hari sa Israel. Saul was to be succeeded by a son from the family of Jesse. So kinsa ning pamilya ang sunod nga hari? Pamilya ni Jesse. Sa ato pa dito siyang mga anak. Pila ka mo kang anak ni Jesse? 8. No? Og si David mo ang tamamurad. When the second sons were paraded before Samuel, so ang katong 7 nagpalit ito sila. Kaya muna mapilian dito nini. Imagine daw, ang 7 nagpalit sila. Ningantong Samuel, pasig mapilian sila. Si David, wala agad. Wala. Kasi si David, nagabantay sa mga kanyang. So, yun na yung hitabo. When the 7 sons were paraded before Samuel, the eldest appealed to him. Now, kinsa man him? He is tall, handsome, and wearing his new uniform as a second lieutenant in the infantry. So, may posisyon sa military. Mauna sa Eliab. Eliab was preparing to go to war against the Philistines who had invaded Israel. Okay? Hantod karon, away gyud po na sila, no? Di ba nakadungog mo karon, hantod karon ang Palestine o Israel, away gyud po na. Gikan po na kang David. Inaway na sila, no? Now, it came to pass when they will come that he looked on Eliab and said, surely the Lord's anointed is before him. Tanaw din si Samuel, yung una, kini, taas, nindot at lawas, aptik, military, sundalo nga, na posisyon. Kini na din siguro ang may mong hari. So, ang una ni Samuel, kinigip si Eliab yun, ang may mong hari. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance, or on the height of his stature, because I have refusing. Tingnan si Samuel, ayaw kong tanaw sa iyang dagway, ayaw kong tanaw mataas siya, ayaw kong tanaw na gwapo siya, o nindot siya, o likong siya, nigdong siya. For the Lord said, not as a man said, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Ang gitanaw sa Ginoo, ang kasing-kasing sa tao. Dili siya nag-after sa atong dagway. Wala siya nag-after o unsang atong barok. Mo bito nang kamo din na ayaw din mo pag-ingon nga yung ani lang tao. In God, kung ayaw ang imong relasyon sa Diyos,
pwede yun ka, may promote sa Ginoo. God is not looking to the appearance, but He is looking to your heart. Kumusta man ang imong kasing-kasing? Kumusta man ang right love sa imong mentality? Okay ba ang imong pagpakig-fellowship kauban sa Diyos? Okay ba ang imong pagsunod sa kabubuton sa Diyos? Morning disulti diyan sa 1 Samuel 16:6-7. God is just looking to the heart. Notice the contrast stated. Man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the right look. Ang gitanawag sa Diyos ay imuhang right look. Ay imuhang diri sa sulod. So kung ang una din mo sa sulod, puros mga kalibutanon, ang Diyos nakabasa niya na. O gayon katingala o nanong ang imong kahintang dili mayo. Kaya ang Diyos nakabasa sa itong mga. So from the human viewpoint, here was a tall, handsome, personable individual whom anyone might have selected to fill the job. Mahuning muna ni Samuel. But God said, no, you can go up and down that line as much as you want. But I have rejected these 7 boys. Imagine that, ang Diyos na mismo ang nag-ingon, no, bako'y makita nining dito ka mga lalaki. Even though they are all fine looking, bisan pag mayong ilang hitsura, mayong ilang kahinta, apang wala ko'y nakita nining ito. God is just looking to the heart. Immediately Samuel hit a stone wall, murag, para kang Samuel, murag nabangga siya sa dako kayong wall. Nga niyang pagpili, dili, wala magkadimaw. The answer was out with the sheep. Ang tubag niya ay katurang magbalantay sa karnero. Kanya, magbalantay sa karnero pag yun, ang sa pagpagin siya, boy, little boy mo siya. Siguro, short pan na siguro siya dito sa pagbantay sa karnero. So immediately Samuel hit a stone. The answer was out with the sheep, faithfully on the job. When one of the lambs was caught in the cactus, David retrieved it. Morning una nga nakita sa Diyos kang David. Responsible siya sa iyang trabaho. Sa diyang nakita niya ang usa ka karnero nga nagapo sa cactus. Unsa din cactus? Dahil tulog-tulog mo. Nasunod ito ang karnero. Damay karnero. O dito iyang giluwas ang karnero. Yes, giluwas na ang karnero. David retrieved it. When a wild animal took a sheep from the flock, he gave chase and killed the animal. So diyang na yung mga nagagukod sa mga karnero, si David, yung ginalipinsan niya mga karnero. Dili niya tugutan ngayang karnero mawala. He had the right mental attitude, the divine viewpoint of life. He was occupied with the person of Christ sa Psalms 23. Kanang Psalms 23, nabasa naman natin ano. When he heard that Samuel had come to town, he did not run into town. Sa diyan, naibalo na siya na si Samuel, padulong na ito sa ilahang dapit. Kay magpili na siya 15 mapuli nga hari, kay kagiwanan na si Saul. Wa siya mo adto, wa siya mo dagan dito sa town. Kaya parang apil siya mga pilihan. Ang iyong pito ka mga igsoon, tuwa, murag nakakita. Sa tuwa pa lang karon, murag nakakita o ka ng artista ba? Kapag nagan ni artista, tuyukan din din na, kasama ng artista na kasama na sila. Kasama na sila ng park, kasama na sila ng hotel. Ang natao, halos muli ligyon sa dagway o kung pwede na makita nila gusto makita. So, muling pito niya ka mga igsoon. But David, kung sa gibuhat ni David, wa siya wanto. Kung sa gibuhat, he just remained with the sheep. Nagpabilin siya dito sa pagbantay sa iyang mga karnero. So Samuel asked if this were all Jesus' sons. Kung tala siya. In derision, Jesus said,
there remaineth yet the youngest. Ano na pa nabilin, pero baka pa man kayo. Kamanghuran, mga 12-13 anyos po doon. Baka pa man kayo. So implying that the youngest, matukan niya, sa 1 Samuel 16:11, implying that the youngest was of no importance. Para sila walay ngilig. Yet this was the son whom God had chosen. Imagine that sa walong kaigsoon, usa lang yun ang adunay nindot nga pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. Out of the 8, isura des pamilya, no? Sa atong pamilya, pila lang yun ang adunay pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. Do you see the contrast? Human viewpoint, pick one of the tall, good-looking boys. Any one of them would make a fine-looking king. Mali sa human viewpoint. But divine viewpoint, there is a boy out with the sheep who is faithful and who has the doctrine in his right thought. So mali rin nakalindot diri. Kasi David, aduna siya doktrina diya sa iyahang kalag. Importante ang doktrina sa iyang kalag. Two incidents in 1 Samuel 17 illustrate the doctrine David has been storing up. Kining sa 1 Samuel 17:34. And David said unto Saul, thy servant keep his father's sheep. And there came a lion and a bear and took a lamb out of the flock. Tanawa ko sa'y kinabuhi ni David. Magbalantay siya sa karnero, taga-protection sa karnero, o bisan man kung sa'y mahitabo, willing siya, bisan man ang iyang kinabuhi, mamatay. Tungkol sa pag-protection niya sa iyang mga karnero. So, keeps his father's sheep is literally keep on keeping his father's sheep. And there is a vast difference. He was not a temporary one-day shepherd. Dili lang kay kanan ang panahon na ganahin mo siyang shepherd. He was out there full-time. Full-time din siya magbalantay sa mga karnero. So what makes people keep on keeping on, even when they are tired, worn out, discouraged, disguised, hurting, or sick? Divine viewpoint in the right law, with doctrine, you will be faithful in every situation as was David. Bisan man sa kakapoy, sa kahago, sa kalisod, ang David mo nga matinumanon siya sa iyang buluhaton sa pagbantay sa iyang responsibility, isip magbalantay sa karnero. In the first incident, a lion which can run the 100-yard dash in 5 seconds, piting paspasa din yung rally ng lion. Sa iyon ka, 100-meter dash in 5 seconds. Sa ito pang paglukso niya na, within 5 seconds, 100-meter dash ang malaga. 100-meter dash, murag din siguro rin sa ilahang window. In 5 seconds. So, piting paspasa yun. Dili basta-basta. Kung muyon lang na si David makigaway, ay dali na kayo siyang tukbod sa leon. In the first incident, a lion which can run the 100-yard dash in 5 seconds attacked the flock and carried off a choice lamb. As far as human viewpoint is concerned, this crisis was now over. Kung human viewpoint lang si David, wala na. Surrender na si David. Kung ang gigukod pa yun katong karnero nga kanang batanon, dili pa kusog ulagan. The lion had come, the lion had departed, and David was still in one piece. So what else mattered? Do we read that David sat down? At nakita niya, naglingkod ba lang si David sa nakita niya ang lion? Or map his bro? Nagsige ba lang siya kutkot sa iyang agtang kay naay mutukod sa iyang mga karnero? And let his nervous unwane? Nagkunahuna ba siya nga pasagda na lang kung dili na lang siya mupadayon sa pag-protection sa iyang karnero? Balik na lang siya sa iyang dapit? Not at all. That lamb was his responsibility. Sa pagtanaw ni David nga niyang karnero, gigukod na sa lion,
iyahang proteksyonan ng iyahang karnero. How? Doon sa niya pag-protect ang iyang karnero na paminaw. Kaya importante masabta na ito siya. How easy it would have been for David to think human viewpoint. Niyan ang panahon na pwede na ka maghuna-huna o human viewpoint. Pwede na kang mahadlok. Pwede na kang magtinapunan. Pwede na kang maglingkod lang. How easy it would have been for David to think human viewpoint. That is just one little lamb. Usay, magunaw na ka, usara dito na kakarnero. And I do not want to tangle with that lion. But divine viewpoint told David that no matter what the cost, he should be faithful and do his job. Bisan mag-usala na sa kakarnero, kinahanglan buhaton ako ang akong trabaho. Undoubtedly, David learned the principle. Mao ni ang pinaka-likod nga doktrina nga nakakong David. Ngadiin, sa tanan ng mga magtutuo karon, naka-memorize niya, nakahibalo din. Apan, ang pangutanan ng samtan ba natin kini? Kung sa man kini na sa kalag ni David, sa 1 Samuel 17:47 nagayon siya, the battle is the Lord. What siya nagsalig sa iyang puso? Si David wala nagsalig sa iyang abilidad. Si David wala nagsalig sa iyang kaalam. Apan nasa iyang kalag. Kini, the battle is the Lord. Ang Ginoo makigaway nini, kay kining kaniro ato kining proteksyonan. But the battle is the Lord. Nasa iyang kung nauna, when he was still with the sheep, and since David believed it, he knew the Lord could whip the lion. Iyong nauna, dili na ako kaya ning munala ng lion, dili na ako kaya ning dumugo ng lion. Pero I know, nga akong Ginoo, mo'y maging batok nini. Imagine that. Bisan man sa pagpakigaway sa lion, wala siya makalimot nga ang Ginoo na sa taas, mo'y maging away nini, mo'y mulaban sa iyang karnero. Just as he knew he could not do it by himself. So without a second thought, he followed and killed the lion and delivered the lamb back to the fold. So sinita mo, wala siya nagkinabuhi sa kahadlok. Ang iyang mula-hula, ngayon na Ginoo ang mutabang nini, kamoy mo patay nini ng lion. Kung tinuod ka, patay niya ang lion. Sa inyo muna-hula, ang 12 o 13 anyos ng bata makapatay sa lion? Hindi. Pero tungod sa iyang pagtuo sa Diyos, ang pagsalig ang doktrina nga nasa iyang kalag, pildi ang lion. Pildi ang lion. Notice that the emphasis is not on the incredible faith that he accomplished. God's word were very clearly and succinctly reveals what David taught. Dili tungod ni sa power ni David, but there is power behind him. Ngayon dituhan. Nagtinabuhi siya sa gahom sa Diyos, o dili siya gahom. So unlike the modern sportsman on safari, David did not have the benefit of a .375 its magnum. Nor did he have a gun bearer as a backup in case he missed. Wala may armas si David nini. Wala pang galing siya kining .375 nga armas. Wala siya 45 nga armas. He went after that lion with anything but lion hunting equipment. Yet he bought a lion, but he did not do it. The Lord did it. Kung sumaligan na kung saan na yung badala yung taon ni David, katong lang yung sungkot. Orang ito ihang dala-dala. Pero tungod sa doktrina sa iyang kalag, nadiri ang aktual na paghitabo sa Christian way of life. Kung ano na kayo problema, aktual din kayo, ang layo ng katubang sa iyong kung mayroon ikaw na ako'y Ginoo, ang Ginoo mo'y makikaway na bago
is the Lord. Pagbalaw ko ka. Kung saan ang problema ni mo karon, kasi mo muna kabugat na yung problema. Wala may usasatuwa din mo, wala yung problema. Pero, ibutang sa mong isip ng imong problema kung sa mga kadako o kung sa kagamay na. Ihatag sa Ginoo. Ang Ginoo mo ang makabaw sa imo. In the second incident, David was tested by a bear. Ito na po, puso. Bear na po. Puro sila mga dikon o mga pusok ng mga mananap. Kaya ilang pinakanindot ng pagkaon nini kung saan man lagi. Karnero. Ang buot ng karnero kay pag man lagi dahil buot ng mananap ng karnero. Muning mapunid dali kayo natukbunon sa mga dagkong mananap. No? So, the bear is also a top customer. Muning, kuhan kayo hindi ka ng dali kayo sa mga bear sa layon. So, one walk with his paw and he can crush a backbone. Dali kayo niya sakyan ng karnero, kulis-kulison sa iyong buko, o sa iyong hipon. The bear to pick out a choice lamb and took off for the feast. Mula nila, magbista na sila nila. But before the bear could get the lamb on the table, David was hot on his trail. Now David could have rationalized and said, after all, I am only a young boy who has ever killed a lion. So I think I will just rest on my laurels and set this one out. Kung ikaw, kung human viewpoint ka, muli kasi ko galing nun, nakapatay na dito kung layon. Naproteksyon na anak ko sa kakarnero. Kana, ihatag nila na ako na sa bear. Pero wala yun si David. David is so faithful with his job. Matinundanon kay siya siyang trabaho. Wala siya nagpahulay. Wala siya nagpailalong sa kahoy na naglingkod-lingkod lang. Not David. He knew he had a responsibility before the Lord and he did his job as unto the Lord. Itrabaho niya niyang trabaho as unto the Lord. Why ko kadlo? David could not whip the bear. Dili niya kaya mapunalan ang bear kaya abti kayo. But he knew the Lord could. So ang iyang anado siyang isip na Ginoo ang mutabang niya. Sa tanan niyang pagkabuhaton, Ginoo ang mutabang niya. Sa tuwa yun, mas daghan ang mga panahon nga wata nagmuna-huna Ginoo ang mutabang sa mga. Ang atong muna-huna, kita yun ang malingkam mo. Pero sa David, nasa iyang isip kanunay nga bisag unsang circumstances na ang Ginoo mutabang. Nasa iya. So muna po rin nasa iya una-una. Ningtabang ang Ginoo sa iya sa layon, kini pong bear, mutabang yapon ang Ginoo sa iya. But he knew the Lord could. He would go after the bear and let the Lord take care of the rest. The super grace believer does not quit in the middle of testing. Wagid siya wag siya mulikay sa mga testing sa ginabuhi, sa layon o sa bear, wala siya mulikay nini. Having passed the test of the lion, David did not share the test. That means, wala siya mulikay sa mga pagsulay. Bisan man sa bear. Doctrine is a good for one type of combat as for another. Kung na kay doktrina, makabarog kayo bisan man sa mga pagsulay. Later, doctrine would deliver him in hand-to-hand combat with a loud-mouthed giant who was not as tough as either the lion or the bear. Muling panahon na si David, wala po siya kahadlok. Bisan man sa dakong kayong tao na 9.9 inches fonder na kasigulayan. Ngayon man, kung sa iyang nakita, the battle is the Lord. Wala siya nakigaway sa iyang kusog, sa iyang abilidad, sa iyang kaalam. Kung dili nagasalit siya, nga dunay mas gamhanan nga nasa likod niya. Nga mutabang niya bisan man sa mga pagsulay siya yung kinabuhi. O tinuod yun, nagmadawag sa David. David said moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear,
He will deliver me out of the hand of this Philistine. Now, kinsa man yung tao din nga, gitawag niya nga Philistine. Kailan mo? Goliath. Si Goliath, hapit mo, tupong ini. Kung 10-footer na, hapit sa mga tupong ini, kulang lang 3 inches, mag 10-footer si Goliath. Pero si David, pwede gamayang na lalaki. Little boy. Lad. O sa ato pang panahon siguro karon dapat musulti siguro nga episode pa siguro na, no? Kaya kanang idara murag nga pa uban din ako matulit, no? So, bata pa kay si David. Now, this was success, especially to one so young. But David did not suggest that it was in any way due to his power, ingenuity, or ability. He did not take the credit for himself. Muna na kanindo, no? Kaya bisa man kang David, napildi na niya ang lion, napildi na niya ang bear, pero wala siya naghuna-huna nga ako giling credit. Dapat sikat dito ko, how dito ko. Why hambog sa iyong kinabuhi? Wala. Nor did he become arrogant about his victory. Wala. He did not baliho. Kung saan yung baliho, no? Kaya mura ka nang nagpahibalo ikaw ka o banha kay ka, nagpahibalo ka nga wapo yung mga performance, no? O mura na mga kuti-kuti, no? So he did not baliho himself by pulling the news media of his day to photograph himself with a carcass. Sa atong panahon karon, lain media din, no? O silang panahon, bisang mutawag ka lang tao dito na mutanaw kay napatay ni mong leon. Wala siya na. Oh, tawag sa tao, napatay na mong bear. Even his family, magaling na kahibalo. Kung unsa ang performance ni David dito sa iyang film. In fact, he told no one about the incident at that time. What's the incident? Because he know it is not because of his power. It is because of God. Wala nigyan ko ng credit. Anihan gi huna-una, ang Diyos na nasa taas mo'y nagpatay sa leon. So why? Because he persisted in habitually looking at life from the divine viewpoint. Nagtatanaw sa kanunay divine viewpoint, kanunay ang ginatanaw nila. Dili human viewpoint. Kaya kung human viewpoint pa ito, manawag ang tao ito, nanawaw. Kaya mo yung leon. Kapatay mo yung leon. Ako lang isa. Kung human viewpoint. But David did not do that. For that he not commended himself is approved, but whom the Lord commended. 2 Corinthians 10 verse 18. Ang Diyos ra mutuboy na to. Sa diyang magkinabuhi kita in humility. The lion and bear victories were dress rehearsal for the Goliath crisis. Now, ato nakita din unsay sikreto dire. Si David ay gi-prepare sa Diyos sa pagpakigaway kang Goliath. O ang papakigaway ni David sa lion o sa bear, mo'y rehearsal ni David, murag dress rehearsal ni David, nga pag-abot ni mo dito sa Philistine, naida kong kaway dito kay ang sundalo ng handok. 40 days nga nagagit-hagit si Goliath, may manukol sa iya. Imagine that. May manukol. Tanaw nila, warrior, dito, gamit. May usukon. Ikaw na sila maghangan-hangat. Goliath. Now, unseen by others and without human encouragement, David had defeated both adversaries. If he had planned the lion and the bear incidents, he would have failed the Goliath test. So kung si David nagsalig man sa iyang pwersa, sa iyang abilidad, o wala siya nagpadaogon sa lion o sa bear, di po siya pwedeng magpadaogon kay Goliath. Apan tungod, kinahibaluan niya ang sikreto, salig siya sa Diyos, ang Diyos magkikaway nini, nasa iyang pamuna-una, nga bisan man si Goliath, nga sige defy, sige pagpakaulaw sa Diyos sa Israel,
Mapil din siya. Tungkol kaya ang nauna ni David na ay Diyos nga mo pakibatok niya. So if he had planned the lion and the bear incidents, he would have failed the Goliath test. God prepares his man in secret for victory in public. The victory is won in the secret place of the Most High, Psalms 91. And in the mental attitude of the super grace believer, at makita rin na si David, usagid siya kahantong ng magtotoo. Jesse might have sat up and taken notice, and he know that this young lad, gamay niyang anak, lalaki, who keeping the sheep had already killed a lion and a bear. In his right love, David had that which would make him the greater ruler of all time, apart from Jesus Christ. If you want to know some of David's thoughts during those years, when he kept the sheep, read the Davidic Psalms. Note how many times the divine viewpoint is expressed. Ato nakita unsa ang pagkinabuhi ni David. Sa nagsulat siya sa mga libro niya, makita ninyo din ha, kung unsa nga nasa iyang pangunahuna ang divine viewpoint, not human viewpoint. David, nagkinabuhi siya sa divine viewpoint. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Mo din nakapalikod ni David. The Lord is the strength of my life, of whom shall be afraid? Psalms 27:1. Humanly speaking, everyone has some area of fear, but David had conquered fear. Mo din sa Sunday school na pagkakita, no? Dapat di kita magpadalas kahadlok. Ang kahadlok, yan ang Satanas. Dapat di kita magkinabuhi sa kahadlok. Si David ko magkinabuhi sa kahadlok. Why? Because he looked at life from the divine viewpoint. Nagkatanaw siya sa divine viewpoint. There is God. There is powerful God. And where did he get the divine viewpoint? Asa man siya nakakuha din yung divine viewpoint? From doctrine in his right book. Nasa doctrine na sa iyang right book. Ubusa kita usab, dapat dili kita magkakahandog sa atong future. Ayaw po kinabuhi sa kahadlok. In every psalm that David wrote, you will find a beautiful picture of God's deliverance and power. Do you panic every time you read the newspaper or hear some rumor of the region? Sa ito ang kahintang karon, magpanik ba ta? Sa dihang nakita na nato nga gumot na kayo ang Middle East, gumot na kayo ang Europe, halos ang Israel, pwede ninyong naghana, naga-bomba sa ilahan, nanay Hamas sa Palestine, nay Lebanon, nay Iraq karon, sige, palupad o kakikatay sa lahat. Napay Iran, diapin, napay Houthi, napay Syria, napay uban ng makilid din nga nagpatakilid na sila. And then supported pa sila sa takot na nasod ng mga Russia. Pero hangtod nga ang Israel dili makalimot nga naay Diyos sa taas. The battle is the Lord. I know that Israel magmadaugod gihapon siya sa manini ang kahitlan. Just believe that there is one powerful God above. Kapag kung magsalig na sila mga weapons, dili sila magsalig sila ang Diyos na posibleng mapildi sila. Isang tinod na i-promise ang Ginoo sa ilaha. So, do you panic every time you read the newspapers or hear some rumor of the region? Do you come unglued at the slightest provocation? What goes on in your mind? Why do you become upset every time you face adversity? Why do you fall apart? I will tell you why. There is either no Bible doctrine in your soul. Kung nagkakahadlok man kasi mong kinabuhi, kung nagsige mo kagkalagot o pagdumog din ha, it is because there is no doctrine in your soul. So kung wala ka mo nag-focus, nag-concentrate sa pagpaminaw sa tulong sa Diyos, o kung wala'y doktrina diya sa inyong kalat, now, sigurado ko, ang kahadlok, ang kabalaka, ang kagul, ang kagulian, nasa inyong kalat, nasa inyong mga tulong. Tungod kay ang Bible doctrine in your soul, maulang din ang dili mo pakyas sa inyong kinabuhi.
nga din magbalang puso mo. Dili kita karon sa prosperity test. Now, unsay nitabo kung David? Let us examine other examples of divine viewpoint in David's life. King Saul was suffering from manic depression. Kini si Saul, nadi siya problema. Dili siya basta-basta magkatulog. Now, nasa depression, 1 Samuel 16:14. And his doctors recommended musical therapy. They wanted classical music played skillfully on the psalter, then 10-string harp. One of Saul's servants knew of a boy out of the hills of Judea who was an accomplished harpist, and so it was David who was brought into Saul's court. Now, kinindi si David, di ba, nakamantay mo nga daghan kayo mga kantang sinulat ni David, mayan ni siyang harp, mayan ni siyang tugtog. O karon, kaya ginaglan man o music therapy si King Saul, nangita sila o what sila na nakita si David. O tinoon man, David played day after day and Saul's conditions improved in appreciation. So, they no, basig na mo ibalatian din na kanang matambalan ng music ha? Basig music na tambal ninyong sakit yan. No, maminaw kang music, marelax biya ka. No? So, muna nandang mo kang Saul. Si David dito, nagtugtog siya, tugtog siya pa, and then makatulog na si Saul, and then nag-recover na si Saul sa iyahan problema. No? So, ato nakita niya, that may not sound much to you. No? And then Saul appointed David as his armor bearer. Now, kung imong tanaw, di na basta-basta si David. Ay yung posisyon sa na, armor bearer. Now, nagkiba na mo kung sa'y armor bearer? Ang armor bearer, ang iyang posisyon niya na, posibleng ma-promote sa general or prime minister o mga dagkong mga opisina sa gobyerno. Pag armor bearer na ka, di mo magpapasa na itong dagko kayong mga armas, hindi mo madaw, dapat kayo mga tao, kayong mga gamiton nga, okay, ito din ito, ito din din. But, David, the-appoint ni Saul as armor bearer. You may picture him weighted down with heavy battle equipment and assigned to a top job. But David had servants to carry the breastplate, helmet, and other accoutrements. Armor bearer was an honorary position. A person who was an armor bearer of the king would one day be a general, a prime minister, or would hold some other high office in the land. It was a guarantee of future prominence. So gusto ni si David unta musaka na siya posisyon. Dili na kayo mapabilin siya nga shepherd. Pero tanawan niyo kung saan nasa mentality sa soul ni David. From the human viewpoint, David had reached a pinnacle as the armor bearer of the king. But David went and returned from Saul to feed his fathership at Bethlehem. Wala yan po nabutang awala sa isip ni David ang iyang responsibility nga atiman sa iyang mga karnero sa Bethlehem. Sa 1 Samuel 17:15. Now, most of people would have told David that he was out of the mind. Sa nabuang naman siguro ng bataan eh. Nahin mo ng armor bearer. Mubalik pagin sa iyang karnero. Asa mo gini siya. No? So, he had just forfeited the opportunity of a lifetime. Sama ra nga, gi-forfeit niya ang opportunity nga musikat na unta siya. Pero si Moses po ba? Himurong ta siya anak sa anak ng babae ni Parao. Huwag ginawat ni Moses. It's like Moses, David. I can just see GC. When David come home, nakuratan niya ang ama, ibalik man nga kung anak na armor bearer ng mga ni Saul. So he probably said, David, what are you doing here? You are the king's armor bearer. I have told everyone how important you are to the king. Did the king send you back? Then David would have replied, no, the king did not send me home.
I return to take care of the sheep. Kita ni mo ang usagataw na grabe ang humility. Bisag isa ka na siya, wala siya nagagrab sa iyang opportunity. Ang iyang responsibility yung itanaw ang mga karnero ngayong ibantayan karnero sa iyang amahan. So he returned to take care of the sheep. So God has anointed me, nabalos siya, nabalos David, God has anointed me and I will wait on Him for promotion. Wala siya naggulat, wala siya nag-update sa promotion sa tao, nabalos siya nga, God will anoint me. In His own time, God will promote me. Pero kita, inanit ano, magdali-dali kita no, kung pwede na mag-lockdown tali na sa ubang posisyon. But David, nasa iyang mentality. Ang kabubuton sa Diyos may matuman sa iyong kinabuhi. So Jesus would have been furious why human viewpoint. But divine viewpoint said, God did not promote me. He did not say for me to stay in the palace. Therefore, I will stay with the sheep. Pabilin niyo siya sa mga karnero. Nagulat siya sa promotion sa Diyos. Dili promotion sa tao ang after David. So David said was not torn by prosperity. The super-grace hero has the mental attitude to pass the prosperity test. Pasar mo siya bisang sa prosperity test. Kaya kita mo grab man na ita. Ang ba ganit, manikas pa ganit ba para mag-prosper. No? So, anak tao, Cross David, no? Nakapasar mo siya sa prosperity test. Wa na yun siya mo ambak niya na. The super-grace hero has the mental attitude to pass the prosperity test. Most people would have been too proud to go back to the humdrum of daily routine after success in the king's court. But David returned to the sheep to wait for God's timing. Super-grace believers do not jump ahead of the Lord. God promoted David at the right time. Nagulat rin siya. Dili siya sa kanang mga focus mga pamagi sa tao, kundi lang niya ang pamagi sa Diyos. Now, medyo na ito kung mahaman natin siya. The man for the crisis. We now come to the incident for which God had been preparing David. A crisis designed by God to introduce the next king of Israel. Now, Goliath, the 9 inches giant of God, represented the military crisis Israel faced. For 40 days, he had daily bellowed his challenge for someone to fight him, while the soldiers of Israel trembled in their tents. Nagkakahandok ang mga sundalo. Dili nila kaya. Taas, kumplito, training, o tako kayo si Goliath. Usalan kasikan ni Goliath. Bisang pag 5 katao ang magtapat-tapat, tumba ng 5 sa kalako ni Goliath. So on the 14th day, David arrived at the camp as the king's armor bearer. No, as a boy. Ang pangutana, as a king's armor bearer? No. As a boy, carrying 10 cheeses for the battalion commander, plus a supply of rations for his 3 brothers. Wala lang tuyo si David dito. Niyatulong siya kay nagdala siya pagkaon para sa commander kung sa tulong niya kamay so on. So when David heard the challenge of old loudmouth, did he say, was Goliath, who is this giant that he should dare stand in front of Saul, imperial guard, and make such remarks? So no, David said, for who is this uncircumcised Philistine? What did handok si David? Di na niya, kinsa man ang walay tuli na Filistianon, that he should defy the armies of the living God. 1 Samuel 17:26. David regarded the Philistine as an unbeliever. But wala naman tayo time ato kinisiyang tiwason sa sunod ng Domingo. I just know padayon ko munini kaya makita nato kung saan kinabuhi ni David sa pagpakingaway niya ka Goliath. And then wala siya nagsalig sa iyang abilidad, sa iyang pusok, sa iyang kaalam, sa iyang pamagi, kundi nagsalig lang din siya sa Ginoo. Kumusta ka ata? Nagsalig ba ito sa Ginoo sa mga pagsulay sa ito kinabuhi? Nagsamtag mga pagsulay ba? Siguro, di mo kung makabasa sa inyo mga una, pero sa inyong
dagway usahay nagpakita ng mga pagsulay, no? But I just do hope masama pagsulay sa atong kinabuhi. Dapat divine viewpoint ang nasa atong pamumuhay. Dapat ang pulong sa Diyos nga nasa atong kalag mo'y nagalihok o nagagaling sa atong matawag ng pagkinabuhi. Okay, so padayon tanis sa sulod nga Domingo mag-ampo sa ta. Ayaw lang po na sa mga amahan na mo nga Diyos, salamat yun sa panahon ng biyata ganita na mo, sama sa pagtuon, sa kinabuhi ni David, o unsa ka may sugon siya sa iyang pagpakigaway sa mga artisting, tungkol kinasayod siya na dunay gamhanan sa itaas, ang Diyos sa Israel, ang Diyos sa kalibutan, nga diin mo ay magatabang ka nato. Tabangi kami, nga magkinabuhi kami sama ng David, nabuhi diya sa doktrina sa iyang kalag, walay kahadlok, walay kabulaka, tungod kaya nagkinabuhi siya, nauyon diya sa kabubuton sa Diyos. Father God, ang ginawalan niya ng magpasalamat po dahil kimaya ang kanimo, kaya ikaw lang dito ang angayan ng gawat na ini. Kini ang mga tugyan, nagagawa sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen.